So ito guys, another ride ulit tayo. Bali, ang destination natin dyan ay papunta tayo ng Indang Cavite. So ito yung bypass road ng mga itim silang Cavite. Lumasbas na tayo doon sa kanto, papunta na tayo ng Amadeo, Cavite. Tapos ito na yung kahabaan ng kalye ng papunta sa Amadeo. Bali, hahako tayo ng gamit ng aking anak sa kanyang dorm. Kaya ito, naisipan natin mag video na rin kasi kahit pa paano ay may magawa rin tayo. So ito na yung daan papunta dun sa Paindang, Cavite. So marami na kasi mga shortcut dyan na halos mabilis na yung travel gamit yan, yung mga bypass road. Kaya binidyohan na natin para at least maging guide ng mga papasyal dyan. Bali ito guys, ang gamit pala natin dito ay itong ating Mitsubishi Canter na inassemble, naayos. So ngayon natin ito magagamit ng medyo malayo-layo kasi nagkakot nga tayo ng gamit, kaya ito ang gamit. Ito yung ating sinakyan ngayon. Kaya ang wide natin para tayo nakasakay sa bus. Malaki yung view ng screen. Yan, kasi nasa windshield siya nakabit, tapos wala namang uso yung truck, kaya halos yan. Ganyan kawide yung ating video. So ayan, makikita nyo yung kalsada dyan. Mas okay na okay pa nga yung kalsada dyan kumpara mo doon sa mismong Tagaytay. Nang Tagaytay ay halos lubak-lubak na yung mga papunta sa crossing silang. Ito medyo maganda pang takbuhan. Kaya kahit naka-truck ang gamit mo ay hindi siya matagtag. Naglalaro talaga yung suspension niya. Yun. So kitang-kita nyo naman yung kalsada papasok. Ito ay isa sa bypass road na kumaliwa tayo bago dumating paglampas natin ng Amadeo, Cavite. So ito na yung bypass road doon na pwede kang dumaan sa may Lalaan, tapos kaliwa ka, yan na yun, yan yung magpapadagpo. Kaya lang doon tayo dumaan sa may maitim, kaya halos malaki na yung naitakbo natin kasi iniwasan natin yung mag highway kasi may ginagawang kalsada doon sa may Lalaan. Minsan naging cause ng traffic, kaya umikot tayo, kumaliwa tayo sa may maitim road, sa may Jollibee, para makaiwas tayo dun sa traffic dun sa may ginagawang kalsada. Pero kung wala namang ginagawang kalsada doon, hindi nagta-traffic, okay din dumaan doon sa may Lalaan para dito na ang baksak natin mismo. So ito na yun yung kahabaan ng kalye nung ginagawang mga bypass road dyan. Sobrang convenient na yung daan papunta, kung pupunta kayo ng Indang, 13, Naik, yan yung mga the best way. Tapos eto, may isang diretso pang ginagawa doon, hindi pa lang natin alam kung saan ang diretso nun. So ito, kumana na tayo, ito na yung labas na ng Indang, Cavite. Tapos mag-split siya sa may dulo, meron siyang pakaliwa at saka pakanan. So magkanan tayo para hindi tayo pupunta doon sa bayan. Bayan kasi ng yung sa may kanto, yan, katulad yan, kumanan tayo, yung kabila kasi is left side is papunta sa may bayan mismo ng Indang. Yun na yung pupunta, tatagpuin natin doon. Kaya lang matatraffic pa tayo doon kasi medyo nagtatraffic sa lugar na yun kasi gawa ng mga Jollibee tsaka pero mas okay din naman doon pag mga madaling araw, mga gabi, pwede kang dumaan doon kasi wala man traffic. Tapos diretso ka na doon sa Kabsu. So ito, nag-bypass tayo, nag-highway tayo para ang labas natin ay kakaliwa tayo doon sa may kanto. Papunta ng paikot naman ng Kabsu. Yan. So ito na yung pinaka-highway road niya. Yan, kita nyo naman yung kalsada kung gano'ng kalinis. Yan ang isang mapagmamalaki mo dyan pag kayo dyan dumaan. Medyo alalay lang tayo sa takbuhan dyan kasi hindi naman kasi tayo nagmamadali, kaya parang chill ride lang tayo. Tsaka yan nga, may mga sakanya sa harapan na hindi naman nating ma-overtaken basta-basta kasi makulit din yan driver. Kasi sa halip na siya tumabi, ikaw ang kailangan mo mag-adjust. Kaya yun, sinundan na lang natin siya kung saan siya punta at mahirap yung makipagsabayan pa sa kanila.
Ayan, so ayan na yung pinakakanto. Then pakaliwa na tayo. Ayan yung kalsada, yung kanan sa yung kantong yon sa may pakanan. Pag diniretso natin yon is labas is Silang Cavite. Labas niya sa may mismong bypass road ng Silang Cavite. So ito, kumaliwa na tayo, ito na yung kanto papunta dun sa Cabsu mismo, Cavite State University. So ito na yung kabuuan ng Cavite State. Yan, yung may pader na yan. So ganun kaluwang yung school ng Cabsu. And then ayan, kakanan po tayo, papunta tayo dun sa dorm ng aking anak. So ayan, Cavite State University. Yan, malaki po yan, yung halos yung school ng Cabsu. Halos malaki pa ata sa PUP yan eh. Sa UPLB. Yan yung school na yan. Tsaka kagandahan dyan, kahit school na hindi siya ganun crowded. Tingnan nyo, halos parang walang tao. Pero maraming estudyante dyan, as in. So ayan, yung papasok na sa mga dormitory nila. Ito, halos papasok tayo dun sa may kanto. Malapit lang kasi yung dorm nila dun. Kaya lang medyo liblib lang nga lang yung papasukan natin. Kaya dilipat sila ng tirahan. Ayan. Ayan, medyo tayo kasi may nakaharang dun sa kantong papasukan natin. Gawa ng pasaway yung nasa harapan natin diyan pumarada. So ayan, bumaba pa. Nabusina nga tayo diyan para pasok tayo sa kanto, kaya lang nakaharang sila sa kanto, hindi tayo makapasok. So ayan, after Dali, pakanan tayo, yan yung kanilang pasukan. Kaya medyo iniwasan na umalis na rin dyan sila sa dormitory nila, gawa ng medyo liblib yung papasukan. Medyo malinis naman din, kaya lang nakakaalangan lang din na jamuanin yung mga bata. Bali may mga kasama naman siya sa dorm, kaya lang yun, ay nahihirapan din sila, kaya naganap sila ng ibang natutuluyan. Medyo yan nga, lubak-lubak pa nga yung kalsada. Tapos eto sa may bandang kanan na yan yung dormitory na halos ang laki, kakabubuo lang yan. Ganda nga rin yan, dormitory na yan. Kaya dito maganda rin bumili ng property, kasi talagang papakinabangan mo balang araw. Lagay ka lang ng dormitory, kikita ka na, kasi gawa ng maraming estudyante dyan sa may Cabsu. And plan ko rin sana makakuha ng property dyan para at least gawin na lang din siyang apartment o dormitory balang araw. Ayan. Kaya swerte yung may mga property dyan, kasi ang invest lang nila is kwarto, tapos may okay na, monthly kumikita ka na. So ayan, parada na natin yung ating truck para magkarga na tayo ng ating mga bibit-bitin. And yan yung mismong harapan ng dormitory. Halos isang hektarya yung lupa na yan na niunti-unting pagawa ng lahat ng dormitory. Ayan guys.